Good morning mga Katribos Idol. Dato ulit to, vlog na libangan na may konting baka naman. Another weekend means another ride. So yon, nahirapan na naman tayo gumising at mag-asikaso ng madaling araw. Yun talaga yung struggle ko kapag may long ride, no? Yung gumising ng maaga. Pero dahil New Year ngayon, kailangan natin i-break yung mga bad habits natin. Dahil sabi nga nila, pag hindi ka nag-break ng mga bad habits, you'll just have another year. But if you break some bad habits, you'll have a new year. So, umagang-umaga napapa-English tayo, no? So ngayon papunta tayong 7-Eleven Rawis. Imi-meet natin si Francis. And may kasama siyang mga taga-Yukapata. Babanatan natin yung Sangay 360. Hopefully maka 300 ka dyan. 200 kilometers tayo or more than today. So good luck sa akin. Ito na yung pinakamahaba kong ride if ever. So let's go! It is exactly 4 AM. Tara! Eto na nga, Sangay 360, side trip, Naga. Matagal ko na gusto gawin to, dapat nakaschedule to nung year-end ride. Kaso na-confine si Tisoy ng halos isang linggo sa bike shop dahil walang pyesa at in-order ko pa online. It's 4:30 AM. Sama natin si Francis at si Blaine. Ayan, next meet up natin Santo Domingo kay Eric. Let's go! Sakto 4:30 AM nga nung nag-ride out kami dito sa 7-Eleven Rawis. Talagang inagahan namin dahil malayo-layo itong lalakbayin namin ngayon. Dinaanan nga lang namin si Eric sa Santo Domingo tapos diretso sipa na kami papuntang Tabaco. Ramdam pa namin yung antok at lamig kaya saktong pacing lang yung ginawa namin. 5:40 AM dito na kami sa Tabaco. Ayan na si Eric. Pagdating nga namin sa I Love Tabaco signage ay wala pang 1 minute ay nag-decide na kami mag-ride out agad. Kaso pagdating sa boundary ng Malinaw ay biglang umulan. Halos 15 minutes din kami nagpatila ng ulan pero di kami nagpa-apekto. Nung bagyang humina ay rekta ride out na kami papuntang 7-Eleven Tiwi. Ang huling ride ko nga pala ay yung papuntang Tagaytay pa galing Quezon City kung saan ako napurga ng napakagrabing traffic at polusyon ng Maynila. Kaya di ko talaga maiwasan makumpara at makapagsabing ang sarap talaga magbike dito sa Bicol. Pagdating dito sa Tiwi ay syempre di mawawala yung napakasarap na French vanilla na 7-Eleven. Sabay konting usap at plano tungkol sa ruta na gagawin namin ngayong araw. Rekta ride out na agad ulit. Para nga sa iba, yung papuntang Tiwi ay long ride na. Pero wina-warm up lang to ng dalawang member ng UCAP. Di man lang pinagpawisan at parang nagwa-warm up pa lang. Talagang binibasic lang yung mga ahon papuntang Huruan Church. Tignan nyo naman, pawili-wili lang. Sabay rumimate papunta sa grotto. Malakasin talaga tong si Blaine. Iba rin talaga pag manipis na mabilis. Grabe yung stamina. Nadaan nga sa tiyaga at sa zone 2 lang na pacing ay nakarating na kami dito sa Huruan Church. Hindi lang kami ng kandila, sabay tambay 2 to 3 minutes, rekta ride out na agad papuntang Patitinan. Itong papuntang Patitinan talaga ay nakakapa-stiff neck. Paano ba naman pag lumingon ka sa kanan ay napakaganda ng view? Sobrang nakakatulala. Kaso mas natulala ako nung sinabi ni Eric na flat yung gulong niya sa harap. Pero handa tayo sa mga ganyang pagkakataon kaya binasic lang at nakapag-ride out na kami agad. Paakyat nga dito sa Sangay ay lumalabas na talaga yung pawis ko. Hindi ko na rin na-maintain yung zone 2 na heart rate dahil kahit anong gawin ko, pumapalo na talaga ako ng zone 4 sa paakyat dito. Wala pa nga kaming 60 kilometers. Pero ngayon pa lang nararamdaman ko na sobrang hirap talaga ng gagawin namin na more than 200 kilometers ride. Pagdating nga dito sa partido ay nag-carb up na kami at kumain na kami ng pansit. Sabay pahinga saglit, rekta pedal na papuntang Ocampo. First time ko nga makakadaan dito kaya nagtanong-tanong ako. At medyo nakampante nga ako dahil sabi ng natanungan ko ay puro pababa na daw to papuntang Pili. Natuwa nga ako dahil nung simula ay halos puro lusong talaga. Sumasakit na rin yung araw kaya sakto sa lusong, medyo presko sa katawan. Kaya lang nagbago yung lahat dahil saglit lang pala yung lusong tapos puro ahon na naman. Nadaan nga sa tiyaga at sa papiso-pisong sipa at nakarating na kami dito sa Tigaon. Medyo marami rin kami siklistang nakasalubong dito na papuntang partido. First time nga namin lahat dito kaya di namin alam ang daanan. Kaya dinaan na lang namin sa konting pakiramdaman at pagtanong-tanong. Sobrang tirik na rin ang araw kaya nakakaramdam na kami ng laspag. Sabay pag-overthink pa na wala pa kami sa kalahati ng 200 kilometers na inaasam namin. Sobrang nakakalaspag talaga. Pagdating nga dito sa Ocampo ay bumibigat na yung sipa namin. Mahigit 6 na oras na rin kami sumisipa at wala pang maayos na kain. At hindi pa rin talaga ako nag-aalmusal, puro kape-kape lang. Buti na lang merong karinderya dito sa gitna ng kawalan na mukhang malinis naman at masarap dahil marami ang kumakain dito. Kaya dito na namin naisipan mag-lunch at magpahinga saglit. Kaya lang bakit merong naging sweet? Hay. Hindi lang grabing init, nakakasunog. Dito kami sa sa kawalan, nakakita kaming karinderya.
Pagdating nga nung order namin ay wala nang intro-intro, binanata na namin agad. Bukod sa may rice na, umorder pa kami ng pansit, literal na carb up. Pagkatapos kumain ay nagpahimasmas kami saglit, rekta pedal na ulit. Alas 12 pa lang ng tanghali, kaya tirik na tirik pa din talaga yung araw. Kaya dinaan namin sa maayos na trangkuhan hanggang makarating kami dito sa crossing ng Pili. Napapaisip nga kami kung dadaan pa ng Naga dahil ramdam na namin yung laspag. Pero andito na lang din tayo, hindi na natin papalagpasin yung chance makapag-picture ulit sa Peña Francia Church. At isa pa, si Eric hindi pa nakakapag-Naga, kaya sayang naman, medyo malayo-layo to pag binalikan pa niya mag-isa. Sobrang lala talaga ng heat training, kaya kahit buko sa gilid, pinalaga na namin. Nadaan din sa tiyaga at nakarating kami dito sa Peña Francia Basilica Church, ang pinaka-famous na simbahan dito sa Naga kung saan madalas nagpapapicture ang mga siklista pag nagpepedal papunta dito. Saglit na picture taking at konting pahinga ay nag-decide na kami mag-ride out agad. Nakaka 122 kilometers pa lang kami at meron pa kaming halos 100 kilometers na pipedalin pabalik ng Legazpi. Kaya every second counts na dahil ayaw namin magabihan masyado. Nung pabalik na nga kami ng Legazpi ay nabanggit ni Eric na meron siyang a-attend ang birthday party ng tropa niya. Last man standing. Kaya nag-decide siya na kumalas na at wag na sumama sa amin magpedal pa uwi. Enjoy sa birthday party mo, Rick. Itong pagpedal nga namin pabalik ng Legazpi, nagsimula ng totoong challenge. Masarap ba mag-bike? Parot. Maaga gumising, naulan na nung umaga, nababad sa tirik na araw, at nakakamahigit 122 kilometers na. Kaya sa mga oras na ito ay di na namin maitatanggi yung pagod. Pero talagang firm yung isip ko na gusto ko talaga makapag 200 plus kilometers ngayong araw. Mind over body na talagang laban, mga boss idol. Inaliw na lang namin ang mga sarili namin. Nag-sound trip na nga lang kami ni Blaine at pakanta-kanta na lamang sa daan. Habang si Francis dinaan na lang sa pag-iisip ng good memories nila ng girlfriend niya. At di namin namalaya, nasa Pulang Albay na kami ulit. Sa mga oras nga na to ay nakaka 186 kilometers na kami. Halos 13 hours na rin kami sa kalsada at ramdam na namin yung fatigue sa mga katawan namin. Kaya nagdahan-dahan na pacing na lang kami hanggang makarating dito sa boundary ng Ginubatan at Ligaw, etong sikat na Putuhan. Pagdating nga namin dito ay napasilip ako sa bike computer ko at sobrang kinilig ako nung nakita kong nakaka 200 kilometers na ako. Matagal ko nang gusto magawa to kaso hindi ko talaga kaya dati. Kaya sobrang fulfilling talaga nang makita na nagawa mo na yung bagay na pinapangarap mo lamang dati. Pagdating nga namin ng Ginubatan ay nag-decide kami na magkanya-kanya na. Pasado alas 6 na rin kasi ng gabi at lahat kami gusto na makauwi. Let's go! 222 kilometers unlocked. Thank you, Lord. Whew.